Narinig mo na rin ba to? Kaya nga ako gumala para makapag-relax at makapag-unwind. Tapos ngayon, puro problema yung kinakaharap ko. Nakaka-stress naman. So nakakaiwas ka ba talaga sa mga sitwasyon o problema? Pues pag-usapan natin yan at tapusin mo yung video na to. Let's go! Pero bago yan, ako nga pala si Ryan, isang entrepreneur at isang solo traveler na pinaglalaban ng pagpapahalaga sa ating kalikasan. Pero before tayo magsimula, gusto ko muna ikwento sa inyo yung naging gala ko last month, which is yung sa Palawan. So yung unang week, nagpunta ako sa El Nido. So from Puerto Princesa, nagmotor ako papuntang El Nido. Tapos pagdating ko dun sa El Nido, medyo hapon-hapon na. So, naghanap agad ako ng pwede kong pagstayhan. Kasi di ako mahilig mag-book eh. Gusto ko pagpupunta ako sa lugar, makita ko muna yung pag-i-stayan ko. Tapos, naghanap na rin ako ng travel and tours para matry yung island hopping nila. Tsaka yung mga magagandang islas sa El Nido. Tapos, kinabukasan at second day ko doon. So, nag-ready na ako para sa island hopping namin. Tapos, nung papunta na kami ng bangka, medyo malayo kasi yung bangka. So, kailangan namin maglakad muna ng konti. So, yung tubig, mga tiga-bewang, naglalakad ako. Di ko napansin na nababasa na pala yung bag, yung belt bag ko, tsaka yung drone na dala-dala ko. Napansin ko na lang nung nakaakyat na ako. Ewan ko kung ano nangyari nun, pero isa yun sa mga sabaw moments ko. Tapos, ayun, ang nangyari nga, tinatry ko i-charge yung phone ko gamit yung power bank ko. Ayaw na gumana, yung cable charger, ayaw na gumana. So, namomblema na ako nun. Yung time na yun, sabi ko, di ako makapag-picture, kailangan ko na naman bumili ng charger pagbalik ko. Ayun na, wala na ako magawa nun eh. So, in-enjoy ko na lang yung experience ko doon. So, ayun nga, nakapag-enjoy naman kahit walang picture or video masyado. Nakapag-drone shot pa ako. Sobrang tinipid ko yung battery ko nun. Tapos, ayun nga, pabalik na kami sa pag-stayhan namin. Pagdaong ng bangka, ako yung unang bumaba. Paghakbang ko sa hagdan, di ko inasahan na medyo malalim pala. Kaya ayun, napalangoy tuloy ako ng wala sa oras. Kasama yung mga gamit ko, charger ng phone, yung mic, yung power bank, yung drone, yung cellphone ko. So, yung belt bag ko napasukan ng tubig. So ayun nga, hiyang-hiya nga ako, no. Syempre, inuna ko muna yung gamit ko. Ang malala pa nun, yung narentahan kong aqua shoes, natanggal nung paghahulog ko. So kailangan ko pa bayaran. Tinry ni ate na pinahanap doon sa kakilala niya. Di talaga nakita kasi sobrang lakas din ng alon eh. Syempre, para matapos na, binayaran ko na lang siya. So ayun nga, narealize ko lang na ako na nga yung nahulog tapos basa pa yung mga gamit ko. Tapos nagbayad pa ako. So ayun nga, medyo hapon-hapon na rin nun. Ang plano ko kasi nun, lilipat ako ng ibang lugar para mas makamura ako, tsaka para mas maikot ko pa yung El Nido. Pagdating ko sa pinagstayhan ko, hindi na talaga nagana yung charger ko. So di na din ako pwede umalis nun kasi magagabi na eh. Tapos doon ako nagre-rely na kung saan ako pupunta sa maps. So nangyari, nag-decide muna ako na doon na lang ako muna magstay para masikaso ko yung phone ko. Tapos nangyari nga, nagpunta ako sa malapit na gumagawa ng phone. So nung tinry ng ibang cable wire, ayaw pa rin siya gumana. So ang sinuggest ni kuya sa akin, mag-wireless na charger. So gumagana siya pero di siya enough para makapagkarga. Ang nangyari, hindi ko din talaga siya magamit. Ayun, kinabukasan, umalis na lang ako. So hindi na ako nagmapa. Power of tanong-tanong. Pero sa kalagitnaan ng biyahe ko, yung papunta ng Puerto Princesa, nagpunta ako sa isang sale shop na nadaanan ko para i-try ulit. Baka gagana na pagbibili ako ng charger. Gumana naman, tapos nakicharge na rin ako kasi sira din yung power bank ko eh. So yun, nakauwi naman. So bukod sa mga problema na yun, may mga common problems pa na gusto kong i-share sa inyo na na-experience ko din. So kung ano yung mga yun, tara, simulan na natin. Ang unang-una nga dyan ay yung crowded. Ito talaga yung sitwasyon na nahihirapan ako dati. Kasi mas pinipili ko talaga na tahimik yung pupuntahan ko eh. Syempre, wala naman akong karapatan na pauwiin sila. Ano yun, ako lang pwede gumala. Kaya naging technique ko, pag umaalis ako, lalo solo, minimake sure ko na Monday, Tuesday, or Wednesday. Tapos, yung pangalawa is yung transportation. So dati, ito talaga yung naging ito talaga din yung naging challenge ko. Kaya napunta ako sa pagmumotor. Kasi ilang beses ko na rin siya na-experience. Alam mo yun, magtitiis ka sa sikip. Kasi kadalasan, masikip talaga yung nun eh. Kasi may mga dala pa kayong gamit. So lalo sa mga joiner van, grabe talaga yung experience ko niyan. Hindi ko maipaliwanag kung ano yung nararamdaman ko. Pero hindi siya maganda. Tapos may mga instance pa na may mga nalilate. So sobrang tagal umalis. Kailangan nyo mag-antay. Kaya ayun. Pero yun nga, okay lang din naman. Okay lang din naman. Pero alam mo yun, iba pa din yung pagmumotor. So yun nga, mainit. Pero okay lang.
At yung pangatlo ay health and safety concerns. Eto may ilan din akong experience. So naalala ko sa Port Barton ako. Pagdating namin sa resort, nakita ko ang ganda ng tubig. Kaya pagbaba ko ng mga gamit ko, tumalon agad ako sa tubig. So nangyari, nabubog agad ako. Daming dugo. No? Sobrang ganda kasi ng tubig eh. Kaya na-excite ako. Nangyari, kinagabihan, ang taas ng lagnat ko. Hanggang kinabukasan na yun. Sa buong gala na yun, may sakit ako, nilalagnat ako. Tapos eto pa, yung nagpunta kami na Rodriguez Rizal. Kasama ko yung tropa ko na si Idol Bob. Pauwi na kami noon galing sa bundok. Nangyari na, dulas ako sa kalsada. Kaya ayun, sugat-sugat. 2 beses pa ako na semplang noon. So ayun, di talaga siya, hindi ko naman gusto mangyari yun. Pero wala, di talaga siya naiiwasan. Kahit sobrang ingat mo na. Pang-apat, excessive luggage. Ang nangyari kasi, pagdating ko sa airport, may mga dala na akong pasalubong. Nagmadali na ako. Papasok na ako ng gate ng airport. Hinarang ako ng isang babae. Gusto niya i-check yung bag ko. Tapos, ayun, syempre nakipag-cooperate naman ako. Tinimbang niya yung gamit ko. Sobra nga siya ng mga 2 kilos. Sabi ko, baka iwanan ko na lang yung mga damit. Pero na-realize ko, sayang naman. Kaya sabi ko sa kanya, punta muna ako ng CR. Tapos, sinuot ko yung mga damit. Tsaka pinagpatong-patong ko yung damit ko. Tsaka yung shorts ko. So, ayun, naging okay naman. Nakalusot naman ako. Hindi ko sure kung bawal yun. At yung panglima ay delayed flights. Dito ilang beses din ako nadali. Minsan namumove pa ng ilang oras. Na-try ko siguro pinakamahaba ako. Like, na-try ko 4 to 6 hours na delay. Ayun, nakailang beses nga ako na ganun. Pero yun nga, for sure naman siguro hindi nila gugustuhin yun eh. O hindi rin nila gusto yun eh. Kasi business sila eh. Kumbaga, malaki din yung loss nila pag ganun yung nangyayari. Na-realize ko na lang din na kumbaga, wala na yun sa control natin eh. So ayun, so naniniwala din naman ako na ginagawan din naman nila ng paraan yun. So bakit ko nga ba siya ni-share to? Kasi naniniwala ako na ang mga challenges ay kasama sa pagta-travel. Kasi nasa unfamiliar place ka, nasa unfamiliar situation ka. Kumbaga parang halos lahat unfamiliar sa'yo. So most likely, magkakaroon ka talaga ng sitwasyon. Kasi kalaban natin dito ay yung bagay na nagbibigay sa atin ng sobrang stress habang nasa galaan tayo. Kasi nga, di ba, andun tayo para mag-relax, mag-unwind, at para ma-experience o ma-appreciate yung ganda ng mundo. Pero di natin magagawa yun kung sa mga gantong sitwasyon ay naaapektuhan na tayo. Kasi may mga case na may nadadamay tayong ibang tao eh. Tulad ng, yun nga, yung delay yung flight. Alam mo yun, nakapag-create tayo ng hindi maganda dahil sa actions natin. Pero hindi ko ini-invalidate kung ano yung nararamdaman mo that time. O yung sa sitwasyon na yun. Mahalaga talaga yung time natin eh. Mahalaga lahat. Pero sana wag naman dumating sa punto na nakakasakit tayo ng tao, nanghi-hate tayo ng tao, at nambabash tayo ng tao. Pero naniniwala ako na mag-i-improve pa rin tayo. Pero case to case pa rin yun ha. Kasi may mga bagay talaga na sobrang may mga instances talaga na sobrang lala eh. So depende pa din. Pero wala nangyari. Pero yung mga situations na yun will possibly turn into valuable learning experiences. And besides, wala din naman na tayo magagawa eh. Kasi there are things that we cannot control. Kaya in every situation, subukan natin maging aware sa mga actions natin. Subukan natin wag mag-react agad. At subukan natin mag-reflect muna bago tayo mag-take action. Kasi naniniwala ako na we are better than that eh. So ayun, so bali ito yung sinishare ko, base ito sa experiences ko. Kung may mga experiences ka din na tulad nito, so pwede mo rin i-share dito sa comment section. Tapos like and follow ka na din. Tapos shoutout pala natin yung so nasa Arroceros Park ako. So ayun, so muli, eto si Ryan ng Kalikasan. Keep on growing. I'm out.